Muli pang binasa yun ni Nick ng ilang beses kahit siya na siyang topic ng dalawa ay hindi makaisip ng magandang idadahilan kay Krisa. Ang tanging masasabi niya ay kamakailan lang nang magsimula si Nelia na bumuntot sa kanya. Noong una, ang buong akala niya ay nagkataon lang yon. Ang hindi niya inisip na siya talaga ang pakay ng dating nobya, ang muling kunin ang atensyon niya. May malalim na pinagsamahan sila kung kaya naman nahihirapan siyang tuluyang idedma ito. Dati silang magkasintahan, kung kaya naman ang pangit tingnan na muli silang mag-uusap. Ano na lang ang sasabihin ng mga taong nasa paligid nila? Batid din na sino man kung ano ang ibig sabihin kapag ang isang babae ay naghahabol sa isang lalaki buong araw. Sa pananaw ni Nick ay sobrang interesante rin iyon. At bilang lalaki gusto niyang subukan kung hanggang saan hahabol ang dating nobya. Wala siyang planong makipagbalikan dito. O kahit gawin itong side chick niya man. Total, hindi naman nagtatanong si Krisa. Hindi niya kailangang mag-explain dito. Bumalik na si Krisa galing ng banyo at nabutan niyang hawak ni Nick ang phone niya. Dali-dali siyang lumapit dito at hinablot yon sa kamay ng abogado. Walang ibig sabihin dito si Rita. Huwag mo sanang gawing mahirap ang lahat ng bagay sa kanya. Nahihirapan na siya ngayon sa kanyang asawa. Huwag mo na sanang dagdagan pa. Dere-derechong saad ni Krisa dahil alam niyang nakita nitong video na sinad na kaibigan na naudlot. Niyang burahin kanina nang sa ganon ay hindi sila umabot sa puntong ito ang magkaroon si Nick na may nalalaman siya. Umayos ng upo si Nick matapos niyang bitawan ng kanyang utensils. Uminom siya ng tubig. Malalim na bumuntong hininga at tinitigan ng dalaga na nakatayo pa rin sa kanyang harapan. Ng mga sandaling iyon, puno ng pag-aalala ang muka. Napakagaling mo talagang mag-alala para sa ibang tao, pero pagdating sa sarili mo, napakadamot mo. Bakit hindi mo unahing isipin ang sarili mo, Chris? Ano namang aalalahanin ko sa sarili ko? Wala naman akong ibang ginagawa. Ang ibig mo bang sabihin ay magkaroon ako ng pakialam sa mga ginagawa mo? Hindi ba't sinabi mo sa akin noon na wala akong pakialam? Anong gusto mo, Nick? Uminit ang buga ng hininga ni Nick. Naiirita siya sa lahat ng ginagawa niya, tila walang pakialam doon ng dalaga. Gustong-gusto niyang magalit ito, pero bigo siya ni hindi niya nakikita ditong nagseselos ito kahit pa may napanood siya tungkol sa kanilang dalawa ni Nelia. Ganun lang kababaw ang pagtingin ng dalaga sa kanya. Gusto mo bang makita na nagseselos ako? Bakit naman ako magseselos? Hindi ba, no string attached sa ating dalawa? Katawan kong gusto mo na nakukuha mo. Gusto mo bang pati ang damdamin ko ay magkaroon ng reaksyon sa ginagawa mo? Tuluyang natameme na doon si Nick, tamang dalaga. Gusto nga niyang magselos to. Ngunit siya rin ang nagbigay ng dahilan sa kanya upang hindi niya yun gawin. Hindi niya alam kung sasagot siya ng oo o hindi. Sobrang nakakasakal ng tanong. Kung wala ka nang sasabihin, mauna na ako magtungo sa silid at matulog. Maaga pa ako bukas. Iwan mo na lang ang mga hugasin sa mesa. Ako nang bahala dyan bukas pagising ko ng umaga. Ayoko nang pag-usapan natin ang bagay na ito, lalo na kung kada tatanungin kita at papatulan kong pinagsasabi mo ay palaging katahimikan ang sinasagot mo sa akin. Kalmado pa ring turan doon ni Krisa. Mabilis niyang tinalikuran ng abogado na nagulat naman sa pagiging magaspang na ugali ni Krisa. Iyong tipong walang pakialam ito sa mga nangyayari sa paligid niya. Ang hindi alam ni Nick basag na basag ng damdamin ng dalaga. Hindi na rin niya alam kung ano pang dapat niyang gawin. 2 hakbang pa lang ang kanyang nagagawa. Nang maingay na tumayo si Nick sa upuan at hinabol si Krisa, niyakap na niyang dalaga mula sa likuran. Marami siyang gustong sabihin. Ngunit hindi niya magawang ibuka ang bibig at ibulalas yon. Parang may pumipigil sa kanyang sabihin ng tunay na nadarama. Bitawan mo ko, Attorney Bentacourt. Wala ako sa mood na makipagniig sa'yo. Parang napaso naman ang katawang unti-unting binitawan siya ni Nick nang dahil sa huling litanya ng babae. Nang maramdaman niya ng dalaga ay pamarcha na siyang humakbang patungo ng silid. Ni hindi niya nilingon ang abogado na malungkot ang mga matang pinanood lang ang pagpasok niya ng master's bedroom. Hindi sanay ang binata sa ganong asal ni Krisa. Ang ganitong asta ng dalaga ay hindi pamilyar sa kanya. Parang ibang tao ang tinitingnan niya ng mga sandaling iyon. Kahit pa mukha at katauhan ni Krisa ang kanyang nakikita, mukha nga yatang hindi niya pa lubusang kilala ang dalaga. Naging kampante siyang kaya niya itong pasunurin sa lahat ng kanyang gusto, bagay na mali pala siya. Tahimik na umalis ng gabing iyon si Nick
at nagtungo ng kanyang opisina kahit na wala naman siyang trabahong gagawin. Doon siya nagpalipas ng buong magdamag habang hindi mawala sa kanyang isipan ang napag-usapan nila ni Kriza. Nang mga sumunod na araw ay pinili ng abogado na huwag umuwi ng penthouse. Ayaw niyang magpakita sa dalaga, nahihiya siya na hindi niya mapakiwari, ni hindi siya nag-text o kahit ang tumawag man lang sa dalaga sa loob ng mga araw na lumipas. Inutusan niya na lang din ng kanyang sekretary na magtungo sa penthouse upang kunan siya ng mga gamit na mga kailangan niya. Hindi na yun ipinagtaka pa ni Kriza nang mabungaran ng sekretary sa labas ng pintuan ng penthouse. Malamang kay Nelia, uuwi ang binata kung kaya nagpapakuha to ng mga gamit. Marahil ay ayaw na makipagtalo sa kanya ng abogado kung kaya inutos na lang niya iyon. Ganun pa man hindi siya nag-usisa sa sekretary habang kumukuha ng gamit ng abogado at inilalagay yon sa kanyang maleta. Ni hindi siya nagtanong kung may trip ba itong pupuntahan kaya ganun. Nanatili lang ang kanyang mga matang tahimik na nakatingin sa sekretary. Nakahalukip-kip siya sa isang sulok habang nasa silid ang sekretary. Miss Kriza, huwag mo sanang masamain kung magtatanong ako ha. Nag-away ba kayo ni Attorney Bentacourt? Hindi ko kasi siya maintindihan. Hindi nakatiis itanong na ng sekretary sa kanya. Hindi. Ganon? Bakit biglang ayaw na niyang umuwi dito? At nais na yatang manirahan sa kanyang opisina? Dati-rati naman halos ayaw niyang pumasok ng trabaho dahil ayaw kanyang maiwang mag-isa dito. Hindi kumibo si Kriza, bastang alam niya wala siyang pakialam kung anong iisipin at gagawin nito. Ayaw niyang umuwi, walang problema. Pabor nga yun sa kanya dahil walang mangungulit sa kanya. Wala siyang pakialam kahit nasabihin pa siyang makapalang muka. Hanggat hindi siya pinapalayas ni Nick, hindi siya aalis ng penthouse. Marapat lang na si Nick ang magsabi sa kanya noon at hindi ibang tao. Baka kasi may iba na siyang inuuwian kung kaya ayaw niya na umuwi dito. Ganun naman ang mga lalaki kapag may bago na, ni pagsilip sa bahay nila ay wala. Pahaging niya. Humakbang patungo ng kama at tinulungan na ang sekretary na magtupi ng ilang piraso ng damit ni Nick upang ipasok na yon sa maleta. Pinaningkitan siya ng mga mata ng sekretary nang kumibot-kibot na ang bibig. Nahuhulaan na niya na hindi away ang nangyari, kung hindi malamang at selosan at tampuhan ng dalawa. Mariing kinagat niya ang labi. Anong ibang inuuwian ang ibig mo sabihin, Miss Kriza? Yung ex-girlfriend niya bang si Nelia Celis ang tinutukoy mo? Naku, malabo yun. Matagal nang kinalimutan niyo ni attorney. Malamang pagtatakpan mo dahil siya ang amo mo. Tigilan niyo ako. Huwag na kayong magkampihan. Irap ni Kriza na mahina ikinatawa na naman ng sekretary. Alam na niya ang dahilan kung bakit ayaw umuwi ng kanyang amo. Nagigil dito sa mga nangyari. Kasi kung hindi tingnan, mo bakit ayaw niya dito umuwi? Ayaw niyang magpakita sa akin. Ikaw pa talaga ang inutusan niyang pumunta dito ngayon. Dahil marami siyang client na kailangang unahing asikasuhin at harapin, natatawang patanong na sagot ng secretary. Natatawa na sa kanilang dalawa na parang mga teenager lamang kung magbangayan. Hindi ako naniniwala. Dati kahit nagaano pa karami ang client niya, nagagawa niya ng paraan para pumunta dito at makita ako. Ang sabihin mo, doon na siya uuwi kung nasan si Nelia. Sabihin mo nga sa kanyang palayasin niya na ako dito at dito na niya patirahin ang babaeng yon. Pinapahirapan niya lang ang sarili niya. Siya lang naman yung hinihintay ko magsabi sa akin ng tahasan yan. Itaboy niya ako. Hindi na nagsalita ang sekretary. Kinikilig siya sa dalawa na kung mag-away ay parang sibol pa lang. Sa palagay niya ay na-misunderstood ang dalawang nangyari sa paligid nila. Si Nick na sobrang guilty sa mga nangyari hindi magawang magpakita ngayon kay Kriza. Tapos ito namang si Kriza ay selos na selos kay Nelia. Sa tingin niya, kailangan lang nilang mag-usap para maklaro at maging okay ang lahat. Huwag kang mag-alala, Miss Kriza. Ipaparating ko kay attorney ang lahat na napag-usapan natin. Tingnan natin kung anong magiging reaksyon niya dyan. Patutsada ng sekretary na malakas pang humalakhak bago tuluyan to umalis at iwan siyang nakatunganga lang doon. Namumula ang muka. Akmang magpapaliwanag pa sana si Kriza na hindi na yun kailangan pang sabihin sa abogado. Ngunit mabilis nang nakalula ng leaf ang sekretary. Useless lang ang ginawa niya pang hahabol sa kanya doon. Pinanood niya lang magpalit-palit ng floor ang elevator na nasa kanyang harapan. Kung ayaw niya umuwi dito, di wag. Bahay niya to. Bakit natatakot siya? Guilty kasi. Pagtalikod niya, matapos isara ang pinto ay tumawag ang tita Vanji niya upang ayain siyang mag-shopping. Mariing tinanggihan niya ni Kriza.
dahil paniguradong makarating na sa kanyang madrasta ang tungkol sa dating nobya ni Nick at uusisain siya nito ng malala. Active pa naman ang matanda sa social media at viral yon kaya malamang sa malamang ay hindi yun nakaligtas sa mga mata niya kahit napiliin ni Krisa na ilihim ito ang bagay na yun. Ganun ka-powerful ang social media sa buhay ng tao. Samahan mo na ako, Krisa. May gusto lang akong bilhin. Saka saglit lang naman. Pero tita, hindi mo ko pwedeng tanggihan, Krisa. Magtatampo ako sa'yo. Walang nagawa ang dalaga kung hindi ang pagbigyan si Vanji. Nakita sila sa entrance ng isang sikat na mall. Tama nga ang hinala ni Krisa na siya ang bibilhan ng madrasta ng damit at hindi ang kanyang sarili. Ilang beses niya itong tinanggihan ngunit mapilit ang ginang. Para manahimik na ito, pinagbigyan na lang ni Krisa ang kagustuhan ng madrasta. Baka kaya nanlalamig sa'yo dahil hindi ka nag-aayos ng sarili. Kumuha ka ng skincare at makeup. Masyado kang haggard tingnan kaya hindi siya naingganyong pagtuunan ka ng pansin. Nung una hindi maintindihan ni Krisa kung anong ibig sabihin ni Vanji. Nakafocus kasi ang kanyang atensyon sa damit na pinagpipilian niya kung alin doon ang kanyang kukunin. Ngunit sa huli nalaman niya na si Nick ang tinutukoy nito nang ilang beses ulitin sa isipan ng binitawan ng ginang. Tita, isang piraso lang ang bibilhin ko. Ang dami ko ng damit sa bahay. Yung iba nga doon hindi ko pa nagagawang isuot. Hindi mo kailangang gawin ito. Sinabi ko naman sa'yo na hindi ko kailangan ng mga damit eh. Masasayang lang din ito. Bakit naman masasayang? Hindi yan masasayang kung gagamitin mo. Masusi siyang pinagmasdan ng ginang. Siniyasat na para yata itong namayat at nabawasan ng timbang. Oo na tita, kahit nasa bahay lang ako, sige na, susuotin ko ng mga dress. Gusto niyo yon pa ang gawin kong pangtulog eh. Biro ni Krisa na makailang beses sinubukan na ilihis ang kanilang usapang dalawa. Tingnan ko na lang kung hindi sila agad na maluma. Humagikik pang dalaga na tinignan si Vanji na hindi malang natawa kahit nabahagya sa pagbibirong kanyang patuloy na ginagawa. Ito po titang napili ko. Halika, bayaran na natin nang makahanap na tayo ng cafe upang kumain ng snack. May gusto pa akong sabihin sa'yo bago kumuwi ng bahay. Hila ng ginang sa kanya patungo sa natatanaw na cashier. Magkaharap na silang naupo ng ginang sa isang coffee shop na nasa loob pa rin ng mall matapos na bayarang damit na binili nito sa kanya at ang ilang set ng makeup na ilang beses niyang iginiit na hindi niya kailangan pero kinuha pa rin yun ng ginang at ipinilit na kunin niya. Panaka-naka ang tingin nito sa mukha ni Krisa habang hinahalo ang inumin nitong nasa harapan niya. Para bang binabasa siya nito. Iha, anong problema niyong dalawa ni Atty. Bentacourt? Nagpalingalinga na si Krisa sa paligid nila dahil ang lakas ng boses ni Vanji. Kabado siyang baka may makarinig at magdulot pa yon ng issue. Ayaw niyang sumabay sa viral na issue ng abogado online. Tita, ang boses niyo po. Bakit biglang pumasok sa eksena ang dating nobya niya? Alam mo ba yun o hindi? Mariing naipikit na ni Krisa ang kanyang mga mata. Binabalot na siya ng hiya. Alam na niyang mangyayari yon. Siya nga siyang hinayaan niyang makaladkad siya ng ginang doon banda. At bakit hinahayaan mo lang na humabol-habol sa kanya ang babaeng yun? Wala kang ginagawa. Napabuganan ng hangin si Krisa. Mukhang kailangan niyang sagutin ang katanungan ng madrasta kung gusto niyang itikom na nito ang kanyang bibig sa issue. Uminom na muna siya ng kape sa kanyang baso upang kumuha na doon ng lakas. Paniguradang magagalit to sa kanya o kung hindi naman ay maghahabag. Ang bagay nito ay mananatiling pribado sa pagitan lang nila. Tita Vanji, hindi ako pwedeng makialam at sumausaw. Kung ano man ang mapagpasyahan nila, bahala na silang dalawa. Kung gusto nilang magkabalikan at ituloy ang naudlot na pag-ibig, nasa kanila yon. Wala na akong pakialam doon. At bakit naman hindi ka pwedeng makialam? Meron kang pakialam sa kanya, Krisa. Maringgit ng ginang ni tinaas pang kanyang isang kilay. Kailangang malaman ni Krisa na hindi siya pwedeng maging mapagbigay dito. May karapatan ka. Ikaw ang babae sa buhay ni Atty. Bentacourt ngayon. Kaya ano yung pinagsasabi mong wala kang pakialam? Gusto mo ba siyang maagaw sa'yo? Tita Vanji, bakit? Hindi ba nung nililigawan ka pa lang niya ay palagi ka niyang inihahatid sa bahay? Sinamahan ka pa niya sa ospital. Tinulungan ka rin niyang makipag-deal sa ex-boyfriend mo si Alex. Ibig sabihin noon ay mahalaga ka sa kanya, Krisa. Huwag ka nga maging manhid. May karapatan ka sa kanya. Napasapok na si Krisa sa kanyang noo. Ang mga bagay na pinagsasabi na nangyaring Tita Vanji niya ay naganap ng hindi sinasadya. Ito yung time na palagi silang pinagtatagpo ng tadhana ni Nick. Malinaw sa kanya na hindi siya niligawan ng abogado. Siya nang kusang nag-alay
ng kanyang katawan sa abogado na malamang dahil lalaki ito. Kung kaya hindi siya nito magawang matanggihan. Yun lang yun. Hindi malalim ang nabuo nilang relasyon ng abogado na gaya ng iniisip ng ginang. Lumungkot pang boses ni Vanji nang bumagay sa kanyang mukha na parang pinagsakluban na ng langit at lupa at nangihinayang. Bakit hindi mo siya iningatan at inalagaan, Iha? Bakit sa ganito humantong ang relasyon nyo? Sobrang lala na ba? Wala na bang magagawang anumang remedyo upang maging maayos ang relasyon nyo? Inabutan siya ni Kriza ng tissue, piniling huwag sagutin ang mga katanungan nito. Lalo lang itong malulungkot oras na malaman nito kung ano ang tunay nilang setup ng binata. Ngayon pa nga lang huwag mo kong sisihin kung bakit ganito na lang ako ka-emotional, Kriza. Ang buong akala ko kasi sa Attorney Bentacourt na lalaking magmamahal sa ng tapat at ilalaban ka hanggang dulo. Mukhang mali yata ako ng inakala. Bakit ganyan? Bakit hindi ka swerte sa mga lalaki? Ha? Tinapik-tapik ni Chris ang kamay ng ginang na nakapatong sa table upang aluin ito. Ayaw niyang paasahin pang madrasta kung kaya naman aamin na siya dito ngayon. Bahala na kung magalit to. Tita Vanji, ang totoo po niyan ay wala naman po talaga kaming relasyong dalawa ni Nick. Wala akong karapatan na magalit at mag-demand ng dapat niyang gawin. Ganun po ang setup ng relasyon namin. Anong ibig mo sabihin, Chris? Ilang segundong kinagat niya ang kanyang labi. Ngayon pa lang inahiya na siya. Kusang inalik ko pong sarili ko sa kanya kapalit na. Diyos por santong mahabagin. Anong ginawa mo? Muling napatingin sa paligid si Krisa. Napatayo pa kasi doon ang ginang at namewang na. Bahagya yung nakaagaw ng pansin ng ibang customer na nasa dine-in. Pinaupo niya na muna ang ginang bago muli siyang nagsalita upang sagutin ang mga katanungan nito sa kanya. Ang ibig ko pong sabihin, no strings attached sa amin ni Attorney Bentacourt. Napatakip na ng bibig niya ang ginang, hindi makapaniwala sa mga nalaman niya. Ang buong akala niya ay tunay na relasyon ang namamagitan sa kanilang dalawa. Peke at huwad lang pala ang lahat ng iyon. Kriza, sorry po tita kung nagsinungaling ako. Si Papa po kasi ang iniisip ko kung kaya hindi na nagawang ituloy ni Krisa na mahigpit na niyakap doon ng ginang. Ganun na lang iyak nito dahil habag na naman siya sa dalaga. Ang buong akala pa naman niya ay magiging maayos na ang buhay ni Krisa sa piling ng abogado. Mali pala siya, isang pasakit lang din pala lahat. Tahan na po tita, huwag niyo na pong iyakan ng tapos na. Isa pa ayos na po ako, nakita niyo naman. Doon na pagtanto ng ginang na hindi rin pala magtatagal ang relasyon ng dalawa. Sa hinaharap, pipiliin nilang dalawa na maghiwalay ng landas. Kaya naman pala ito ginagawa ng abogado dahil unang-una ay wala naman pala itong responsibilidad sa kanyang anak-anakang si Kriza. Nanatili itong malaya. Huwag niyo na po akong alalahanin tita, nakita niyo naman pong nagsisimula na akong bumangon. May music center na akong pinagkakabalahan. Kung ano man po ang nagawa ko, ang isipin po natin ay ang panglaya ng papa na naging kapalit nito. Okay sa akin na maging sakripisyo para sa kalayaan niya. Sinang-ayunan niyo ng ginang, hindi niya na pinili pang muling pag-usapan nila tungkol sa abogado. Nakikita niya kasi sa mukha ni Krisa na hulog na siya sa lalaki. Hindi niya lang yung tahasang maamin dahil ayaw niya masaktan sa kanyang harapan. Bagay na pagbibigyan niya ang dalaga. Tama yan, tama. Siguro naman kung kayo talagang dalawa, gagawa ang universe ng paraan para hanggang dulo ay maging kayong dalawa. Sa ngayon, tama yung mag-focus ka sa karera mo. Kung hindi man siya, naniniwala ko may isang lalaki na magmamahal sa'yo at handa kang tanggapin kung ano ka. Basta Iha, wag kang babalik sa dati mong nobyong si Alex ha. Naku, kakalbuhin kita. Natawa na doon si Kriza. Umurong ang napipinto niyang palabas ng mga luha. Tita, bakit naman nasamang pangalan ng lalaking yon? Hindi na po. Mabuti naman kung ganun dahil magagalit ako. Oras na magkamali kang muling makipagbalikan sa kumag na yon. Maghanap ka na lang ng iba, wag lang siya. Marami namang lalaki dyan Malakas na silang nagkatawa ng dalawa na para bang si Alex ay isa na lang nakakatawang joke sa kanilang pandinig. Sinusumpa ni Krisa na tatanda na lang siyang dalaga pero never siyang makikipagbalikan sa ex-boyfriend niyang si Alex. Hindi na niya ito muling babalikan kahit na lumuhod. Tita Vanji, mas pipiliin ko pa pong maging isang matandang dalaga kung makikipagbalikan lang din ako kay Alex. Sa gagong yun, no way na po talaga. Bitaw ng mga salita ni Krisa. Hindi lang doon natapos ang bonding ni Krisa at ng stepmother niya. Umikot pa sila sa mall at halos yata lahat ng makitang butik na bago sa kanilang paningin ay pinasukan nila. Pagod na pagod ang mga paan ng dalaga. Kung hindi pa siya nagreklamo na puro paltos na yon,
Malamang hindi pa mag-aayang umuwi ang ginang na sobrang in-enjoy ang quality time na ibinibigay sa kanya ni Kriza. Hindi mo naman ako kailangang ihatid sa bahay, iha. Anang ginang na nasa passenger seat ng bago niyang sasakyan. Kaya ko namang mag-taxi na lang pauwi ng bahay eh. Bakit po kung may sasakyan naman ako? Saglit lang din naman yun. Saka mapapanatag ako kung ako mismo ang maghahatid sa inyo sa bahay. Sambit ni Krisa na natili sa daan ng mga matang maliit na nangingiti ng kanyang labi. Saka ito pong first time na makakasakay kayo ng sasakyang binili ko. Enjoy lang, Tita Vanji. Hayaan mo na po ako. Ilang beses na proud na sinulyapan ng ginang si Kriza. Mukha namang masaya ang dalaga, ngunit batid niyang sa kaibuturan ng puso ay nagtatago ang lahat ng lungkot nito. Sigurado kang hindi na papasok sa loob? Hindi na po, tita. Sa susunod na lang po ako bibisita at makikipag-usap kay papa. O sige, sasabihin ko na lang na medyo busy ka ngayon. Matapos ng isang mahigpit na yakap ay bumalik na ng penthouse si Krisa. Nahuhulaan na naman ng dalaga na hindi pa rin naman uuwi si Nick kung kaya naman simpleng dinner lang ang ginawa niya para sa kanyang sarili. Ngunit sa sandaling natapos niya ang pagluluto noon, binulabog siya ng malakas na doorbell sa labas ng bahay. Napakunot na naman ang kanyang noo. Naisip na hindi yun gagawin ni Nick kung sakaling uuwi ito ng sarili niyang bahay. Mabilis na kumalat ang excitement sa katawan ng dalaga. Maisip pa lang na umuwi na si Nick na nasabing penthouse. Naguguluhan man ay mabilis nang tinung ang pintuan. Sinigurado niyang maayos ang kanyang itsura kung sakaling ang abogadong nasa labas. Nati? Hi Kriza! Malapad ang ngiting taas nito ng isang kamay. Bumaba ang mga mata ng dalaga sa kamay ng kapatid ni Nick kung saan may dala itong mga paper bags na hindi niya alam kung anong nalalaman nito. Pinapasok na niyang kanyang sarili kahit pa hindi na siya inimbitahan ni Kriza na nagulantang pa rin sa kanya. Inutusan ako ni Mommy na dalhin daw sa'yo mga to. Pakita niya sa mga paper bags. Anong laman yan? Tingnan mo nang makita mo. Malapad ang iting wika ni natin ay pinahawak na sa kanya ito. Hindi ko rin alam kung anong laman yan eh. Hindi ko sinilip. Nahihiya man ay ginawa ni Chris ang inutos sa kanya ni Nati habang nakasunod na sa kapatid ni Nick. 2 limited edition platinum bags, a Patek Philippine diamond watch and some accessories ang mga nakalagay doon na nagpadilat sa kanyang gulat na mga mata. Hindi niya sukat akalain na bibigyan siya noon ng ginang nang wala namang okasyon. Nati, hindi ko tumatatanggap. Naku, ikaw magsaoli niya kay Mommy. Gaya ng sabi ko na pag-utusan niya lang ako. Mabilis na pagtutol sa kanya ng babae na dare-diretso na nagtungo ng dining table kung nasa naroon ang simple niyang dinner para sa gabing iyon. Wow! On diet ka ba? Mukhang masarap ang luto mo ngayon ha? Pag-iiba nito ng topic na sinimulan ng tikman ang nakahaing mga pagkain. Gusto ko to. Pwede ba akong sumalo sa'yo? Okay lang ba? Biglang natameme si Kriza. Marami naman yon para sa kanya kaya wala siyang nagawa. Kung hindi ang marahang tumango sa babaeng malapad na rin ang ngiti sa kanya ngayon. Bilis, kain na tayo't magbihis ka. Magbihis? Bakit? Gusto kong lumabas, wala akong kasama. Naisip kita. Sige na, samahan mo na ako. Muli pang napaawang ang bibig ni Kriza. Hindi niya ugali ang maglakwatsa gaya ng hamon nito. Ngunit bahagyang natitempt siya na bakit nga ba hindi niya yun gawin. Isa pa, sinati naman ng kanyang kasama. Walang masama kung minsan ay lumabas din siya. Saan tayo pupunta? Sasabihin ko sa iyo mamaya. Upo na at kumain na muna tayo. Ani natin na parang siyang nakatira sa penthouse at si Kriza ang kanyang bisita. Sinunod siya ni Kriza na upo na at pinagsaluhan nilang kanyang simpleng dinner. Pupunta tayo sa magandang lugar. Ako nang bahala sa iyo. Just trust me. Hindi nagsalita si Kriza. Pagbigyan mo na ako ngayon, alalahanin mo na may kasalanan ka pa sa akin. Maaga kang umuwi ng birthday ko, ni hindi mo hinintay na mag-blow ako ng cake. Isipin mo na lang na ito ng pangbawi mo sa akin. Napangiti na si Kriza sa kanya. Ano pa bang irarason niya sa kanya? Wala na. Sige na, sasama naman ako. Hindi mo kailangang sabihin at balikan pa yan. Nang marinig yun ay maliwalas ng mukha ni Nati, tinulungan niya itong dalhin ng mga hugasan sa lababo. Sasabihin niya sanang bukas na yun hugasan ngunit nakita niyang inuna na yun ni Kriza. Kung kaya naman pinabayaan na niya, isa pa masyado pang maaga. Nang matapos doon si Kriza ay tinulak na siya ni Nati patungo ng master's bedroom upang mamili ng kanyang isusuot na damit. A long watercolor tulle dress. The waist is very thin which is particularly beautiful dahil hapit na hapit yun sa katawan ni Kriza. Bagay sa mukha ng dalaga na sa unang tingin ay mapagkakamalan tong high-end class na modelo.
Napakaganda. Paano naatim ni Kuya Gav na hindi kanya uwian dito? Natawa na lang si Krisa sa tinura ni Nati. Hindi na roon nagkomento pa. Kumuha siya ng match na bag at pair of nude high heels. Hindi mo pa rin ba sasabihin sa akin kung saan tayo pupunta, Nati? Paano maglalakas loob si Nati na sabihin yun kung planado to? Panay ang hinaing ng ina araw-araw tungkol sa kapatid at naririndi na siya. Tingnan mong kapatid mo, Nati, single pa rin sa kanyang edad. Ngayong nakilala niya ng babaeng pinanganak na match niya. Pero ano ha? Anong gagawin natin sa kapatid mo? Ako nang bahala, Mommy. Huwag ka na mag-alala. Nakipagkuntsaba siya kay Peter na game naman kaagad sa kanyang plano. Basta chill ka lang, malalaman mo rin mamaya. Sasakyanin natin ang kanilang ginamit at syempre ito rin ang driver. Hindi din nakumbinsi ni Krisa na ang BMW na lang niya. Makalipas ang kalahating oras, huminto ang pulang sports car sa harap ng high-end club. Kilala ng doorman noon si Nati. Welcome, Miss Bentacourt. Puno ng paggalang na bati nito, nabaling ng tingin ng lalaki kay Krisa na noon lang niya nakita. Sino yung kasama mo? Ah, si Krisa, ang aking future na hipag. Sinundan siya ni Krisa hanggang sa VIP box, sa ikatlong palapag. Inimbitahan mo ba ditong ibang kaibigan mo? Huminto si Nati sa pintuan ng VIP room 308. Binuksan niyang pinto at pinapasok na si Krisa. Nakaramdam na siya ng labis na pagka-guilty. Well, yes. Sinunod na lang niya si Nati. Pagkatapos niyang pumasok at makapag-adjust, sa liwanag ay natigilan siya. Kilala niya halos ang lahat ng tao sa VIP room, kabilang na sina Nick at Peter. Siyempre, nandun din si Nelia Celis. Lumingon si Krisa para tumingin kay Nati, ngunit ang babae mabilis na lumabas. Kailangan mong lumaban para sa iyong kaligayahan, Krisa. Fighting!